Boss, ang mga nangungunang hacker mula sa iba't ibang bansa ay sabay-sabay na inaatake ang ating network. Baka wala pang 3 minuto, ang ating mga server ay babagsak. Peke lang iyon kung gusto nila, ibigay na lang. Mga pain ko lang iyon kung hindi paano ko masasamantala ang pagkakataong ito para manakaw ang kanilang data. Na-intercept at napigilan. Matagumpay ang pagganti. Ang laki ng ginawa mong paraan ay para lang mahanap ang taong ito. Chari, sa wakas nahanap na kita. Punto ng enerhiya. Punto ng enerhiya. Punto ng enerhiya. Bumalik na ang vital signs ng pasyente. Milagro, nakaligtas siya. Salamat, Dr. Shen. Ang natitira, bahala na kayo. Huwag na kayong magpasalamat. Natapos na ba ang pagsisiyasat na ipinagawa ko? Ayon sa ulat ng pagsusuri, ang DNA ng lalaking iyon ay tugma sa inyo. Tiyak na direktang kamag-anak kayo. Talagang daddy ko ang lalaking iyo. Ang kahirapan ng Carmen Fantasy ay world class. Ang liit pa ng bata ay nagawa niya. Talagang henyo siya. Nanalo ng kampyonato sa International Junior Division. Ano ang masasabi mo? Daddy, kung matatanggap mo ang mensaheng ito, halika at kunin mo na kami. Boss, sa kumpanya, may mga kumpanyang nagsishort at nagbebenta ng stocks natin. Patuloy ang pagbaba ng stocks. Nagtanong ang board kung paano ninyo ito haharapin. Huwag mag-alala, ako ang may plano nito. Sasamantalahin natin ito para bumili muli ng mga shares ng kumpanya. Ang posisyon ng pinakamalaking shareholder, panahon na para palitan. Boss, ayon sa inyong utos, sa TV station, 24 na oras, na paulit-ulit na patalastas, ay nakuha na natin sa sobrang taas na presyo. Para saan natin ito gagamitin? Maglalabas tayo ng anunsyo sa paghahanap para mahanap ang aking daddy. Mga mahal, bumalik tayo ngayon para makita si Tita Andrea. Dapat kayong maging mabuti at masunurin. Mama, makikita ba natin si Papa? Tungkol sa papa ninyo, sinabi ko na sa inyo ng maraming beses, sa tamang panahon. Sasabihin ko sa inyo, Di kami na lang ang hahanap. Mama, kailangan kong umihi. Mama, kailangan din naming umihi. sige, Sofia, dito ka lang maghintay kay mama. Dadalhin ko sila sa banyo. Wow, Ang pogi. Papa! Ang batang amo ng Wang Group, ikatlong beses na niyang hinahamon tayo. Sabi niya, sisirain niya ang Santos Group. Ano ang dapat nating gawin? Baliwala lang ang Wang Group. Iutos mo na ipaalam sa lahat. Bukas ng umaga. Gusto kong makita ang Wang Group na bangkarota na. Saka, may isa pa akong sasabihin. Yung binili nating ad slot sa TV na 24 na oras na paulit-ulit ay inagaw ng misteryosong tao sa napakataas na presyo. Sabi niya, hinahanap niya ang kanyang papa. Naghahanap ng papa? Doble ang ibabayad ko. Bawiin mo. Pero Sir Santos, 8 taon na ang nakalipas mula noon. Baka dapat na lang nating kalimutan. Hanggang hindi pa nahahanap ang babaeng iyon. Ang anunsyo sa paghahanap na ito, dapat itong nakadisplay ng 24 na oras. Daddy? Daddy, Kakaiba. Bakit parang medyo pamilyar ang batang ito? Bata, hindi ako ang daddy mo. Nawalay ka ba sa mga magulang mo? Nako, Ang malaking demonyo na ayaw sa mga bata. Ngumiti pa. Siguradong namamalikmata ako. ikaw ang daddy ko. Dito ako para hanapin ka, daddy. Ako si Sofia. Sofia, hanapin ninyo ang mga magulang ng batang ito, tara na. Sofia nasaan? Si Sofia? Sofia Santos. Kumusta? Ano? May nawawala akong anak. Pakialagaan mo muna sila. Hahanapin ko ang bata. Sige. Gabriel, alagaan mo ang 2 kapatid mo. Hahanapin ko si Sofia. Sige, Mommy.
Sofia Santos. Sofia. Sofia Santos. Sofia? Sofia Santos. Sofia. Tara, hanapin natin ang pamilya mo. Sofia Santos. Sofia. 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 Anak mo ba ito? Sofia. Anak ko ito. Sofia, okay ka lang ba? Okay lang ako. Salamat. Masyadong makulit ang anak ko. Sino ang nagpadala sa iyo? Tinroga ako. Iligtas mo ako. Tinroga rin ako. Mapapahamak ka rito. Umalis ka na. Pasensya na. Para iligtas ang aking kapatid na babae, kailangan kong manatili dito ngayong gabi. Umalis ka na. Umalis ka na. Walo ng taon kitang hinahanap. Sa wakas, nahanap na kita. Ang tagal na nating hindi nagkita. Nanay ng bata. Hindi ko alam na naging daddy na pala ako. Anong pinagsasabi mo? Hindi siya anak mo. Hindi ko anak. Kanino pa kung hindi akin? B. Dumating na ang daddy ng bata. Bitawan mo na siya. Bea, sino po ang lalaking ito? Siyempre, siya ang daddy ko. Sofia, ikaw talaga. Hindi ka marunong magtago ng sikreto. Huwag mo na akong ipahamak. Asawa ko. Nawala. Si Sofia. Ang Ginoong ito ang tumulong sa akin na mahanap siya. Salamat Ginoo, sa pagtulong mo sa akin at sa aking asawa na mahanap ang aming anak. Asawa mo ba siya? Oo. Kasal na kami ng 7 o 8 taon. 7 o 8 taon na? Maraming salamat ulit sa Ginoong ito na tumulong sa akin na mahanap ang aking anak kung wala ng iba. Uuwi na muna kami. Asawa ko, tara na. Hindi ko inaasahan na kasal na talaga ang babaeng ito. Oo nga. 8 ng taon na ang nakalipas. Mommy, sa wakas nakabalik ka na. Sofia, saan ka nagpunta? Nahanap ko na si Daddy. Talaga kasing gwapo ba siya nang nasa litrato? Siyempre, si Daddy ang nakita kong pinaka gwapong lalaki. Sofia Santos, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Huwag ka nang tumakbo kung saan-saan. Sobrang pinag-alala mo ang mami mo. Sige, Mommy. Mula ngayon, hindi na talaga ako tatakbo kung saan-saan. Hindi ba sinabi mong sasabihin sa amin kung sino si Daddy? O nga? Mga mahal, pangako ko, sa tamang panahon, sasabihin ko sa inyo kung sino si Daddy. Sige! Nandito na si Tito Christian para sunduin tayo. Sabay tayong umuwi. Oh. Kumusta? Ano? Lumala na ang kalagayan ni Andrea. Sige, paparating na ako. Ano ang nangyari kay Andrea? Iuwi mo muna ang mga bata. Pupunta ako sa ospital. Mommy, sasama rin ako. Doktor, kumusta na po si Andrea? Katatapos lang isalba ang pasyente. Wala nang dapat ikabahala ngayon. Tungkol naman sa susunod na paggamot. Sana kayong mga kapamilya ay maghanda na ng maaga. Salamat po, Doktor. Sana gumaling ka na, Andrea. Ihatid muna natin siya sa kwarto. Sige? Kailangan itong bantayan. Sige, salamat. Hi, Lola. Bakit po kayo nag-iisa dito? Ang apo ko ay naghanap ng maraming tao para alagaan ako. Naiinis ako sa dami nila. Pinaalis ko silang lahat. Gusto ko lang kumuha ng isang pitsel ng tubig. Hindi ko inaasahan. Dahil matanda na ako, wala na akong silbi.
Lola, ihatid ko muna kayo sa inyong silid para makapagpahinga. Ako na po ang kukuha ng inyong tubig. Saan po ang inyong kuwarto? Tara. Lola, magpahinga muna kayo ng mabuti. Babalik agad ako. Mami, ako na lang ang bahala kay Lola. Ang bait mo naman, Marco. Napakabait mong bata. Mabait din ang nanay mo. Kung sa tabi ni Paulo, sanay may mga taong katulad ninyo. Lola, nandito ako. Ang sakit ninyo ni Tita Andrea ay tiyak nagagaling. Kami ni Tita Andrea ay nasa ICU. Ang mga sakit namin ay mahirap gamutin. Huwag po kayong mag-alala, Lola, nandito ako. Kahit ano pang sakit ninyo ni Tita Andrea, makakahanap ako ng paraan para pagalingin kayo. Bakit kamukha niya si Paulo noong bata pa ito? Bea, bakit siya nandito? Noon, tinulungan kita sa transaksyon. Pero inagaw mo ang lalaking gusto ko. Pasensya na para magamot ang kapatid ko. Ngayong gabi, kailangan kong... Tinanggap mo na ang pera ko. Hindi ba't pumayag ka nang umalis at hindi na bumalik? Bakit ka nagbago ng isip? Malubha ang kapatid ko. Kailangan kong bumalik para makita siya. Lumala lang ang sakit niya. Hindi naman siya namatay. Hintayin mong mamatay ang kapatid mo bago ka bumalik. May panahon ka pa para maglibing sa kanya. Isabella noon, ikaw ang nagsabing magbibigay ka ng pera para gamutin ang kapatid ko. Kaya pumayag akong umalis at hindi na bumalik. Hindi ko inaasahang lalason mo ako. Ni hindi mo man lang napagaling ang kapatid ko. At pinigilan mo pa kaming magkita. Kaunting panahon na lang ang natitira sa kapatid ko. Kailangan kong bumalik para makita siya. Uy, ilang taon kang nasa ibang bansa. Lumakas ang loob mo. Isabella, sa tingin mo ba matatakot pa ako sa'yo? Bakit ang ingay sa labas? Lola, magpahinga ka muna. Titingnan ko kung ano ang nangyayari sa labas. E di tingnan natin. Kung anong kaya mo. Bitawan mo si Mami! Kumagat sa akin ang munting halimaw mong anak. Ang anak ni Bea, bakit kamukhang kamukha ni Kuya Paulo? Mukhang mga 7 o 8 taon na siya. Maaaring 8 taon na ang nakalipas? Mula nung gabing iyon nila Kuya Paulo? Anak ba ito ni Paulo? Ano? Anak ni Paulo si Marco? Ano? Lola, Si Marco ay anak ni Paulo. hindi Lola. Hindi siya anak ni Paulo. Tama nga Lola. Paano naman siya? Magiging anak ni Kuya Paulo? Paano naman nakilala ni Lola si Paulo? Hindi dapat malaman ang pinagmulan ni Marco. Lola, may importante pa akong gagawin. Uuna na ako ha? Huwag kang umalis ng ganyan kabilis. At least hayaan mo akong makita ang bata. Kaya pala pamilyar siya sa akin. Siya pala ay anak ni Paulo. Oy Paulo! Oy Paulo! Oy Paulo! Halika rito. Nahanap ko na ang tunay mong anak. Lola, hindi siya. Hindi siya ang anak niya. Binibini. Wala akong ibang intensyon. Malapit na akong mamatay. Gusto ko lang malaman ang totoo kay Marco. Sana, maintindihan mo ako, isang matandang babae. Lola, ano nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Lola, hahanapin ko ang doktor. Lola, ihatid muna kita sa iyong silid. Si Marco ay talagang mabuting bata. Kung siya nga ay apo ko sa tuhod, napakabuti. Lola, ingatan ninyo ang inyong kalusugan. Ang batang ito, baka nagkataon lang, kamukha lang ni Kuya Paulo. Huwag mong hayaang dahil sa batang iyon na hindi mo kilala, mapahamak ang kalusugan mo. Kalukuhan. Ang cute ng batang ito. Paano naman siya magiging isang batang hindi kilala? Lola, hindi ninyo alam. Si Bea, magulo ang buhay niya. Si Bea ay isang mabuting dalaga. Hindi kita papayagang sabihin iyan. Lola, nahanap ninyo ang anak ko? Anong ibig sabihin nito? Paano naman naging posible? Ang batang ito. Bakit kamukhang kamukha ko siya? Sa mga nagdaang taon, malinis akong namuhay. Baka dahil sa nangyari namin ni Bea 8 taon na ang nakalipas. Lola, nandito na ang doktor. Lumabas ka. Lola, tingnan ninyo. Lumabas ka nga. Sabi ni Lola, si Marco ay anak ko. Hindi. Hindi siya anak mo.
Siya ay anak namin ng asawa ko. Tigilan ninyo ang pagtatalo. May ipinatawag na akong tao para gawin ang paternity test. Malapit nang dumating ang resulta. Kung siya nga ay anak ko, tiyak na pananagutan kita. Pakakasalan kita agad. Lola, nandito na ang resulta ng paternity test. Lumabas na ang resulta ng paternity test ni Lola. Bakit ka kinakabahan? Si Marco, hindi siya. Bea, sobrang binigo mo ako. Wala na. Mabubunyag na ang pinagmulan ni Marco. Ano ang gagawin ko? Hindi ko anak si Marco. Bakit mo niloko si Lola? Ang galing mong magpaka-inosente. Ginagawa niya ang lahat para mapalapit kay Kuya Paulo. Isang pokpok na gustong umakyat sa mataas. Imposible yan. Magpa-paternity test agad kay Paulo. Gusto kong makuha ang resulta sa lalong madaling panahon. Naiintindihan ko. Hindi ko hahayaan si Bea na agawin si Kuya Paulo sa akin. Hinding-hindi. Kuya Paulo, umuwi ka na muna. Ako na ang bahalang umalaga kay Lola. Sana anak ko siya. Kung hindi ako mabilis kumilos, sana ay nagtagumpay ka na. Umalis ka agad at isama ang anak mo. Kung dahil dito masisira ang kasal namin ni Kuya Paulo, mag-ingat ka sa kapatid mo at sa anak mo. Ikaw pala. Anong ikaw? Anong pakialam mo dito? Umalis ka na! Marco, tara na. Yung masamang babae, inabi niya si Mommy. Tingnan mo kung paano kitang ilalantad. Tito Christian, bakit kayo nandito? Palaging umiiyak si Sofia sa bahay, kaya dinala ko siya rito para sa'yo. Umalis na tayo. Ayoko na silang makita. Sofia, bakit ka ba hindi sumusunod ngayon? Pinapunta mo pa si Tito Christian para ihatid ka. Si Tito Christian talaga yan. Siya mismo ang gustong makita si Tita Andrea. Bakit mo sinisisi sa bata? Ikaw, batang makulit. Tito Christian! Hinto! Bea, hanggang kailan mo ba itatago sa akin? Hindi talaga sa kanya ang mga batang ito. Hindi talaga sa kanya ang mga batang ito. Nagkakamali ka. Akin, ang mga bata. Tinanong ba kita? Gusto kong siya mismo ang magsabi sa akin. 8 taon na ang nakalipas. Uminom ako ng tabletang kontraseptibo. Sumusumpa ako. Lahat ng sasabihin ko ay totoo. Talaga bang hindi mo sasabihin sa tunay na ama ang katotohanan tungkol sa mga bata? May dahilan ako? Umalis ka agad kasama ang anak mo. Kung dahil dito, masisira ang kasal namin ni Kuya Paulo. Mag-ingat ka sa kapatid mong babae at anak mo. Daddy. Bakit mo ako tinatawag na daddy? At bakit ka nandito? Ang babaeng ito, hindi man lang kayang bantayan ng bata. Tingnan mo ito. Kumpirmahin ang relasyon ng ama at anak. Kumpirmahin ang pagiging mag-ama. Totoo ba yan? Siyempre, totoo. Daddy, mag-ama talaga tayo. Ang dating ulat ng paternity test. Tiyak na may nagmanipula niyan. Daddy, hindi ka ba naniniwala? Pwede tayong magpa-test ulit. Siyempre, naniniwala ako sa'yo. Marco, alam mo ba ang cellphone number ni Mommy? Alam ko! Bea, nandito si Marco sa akin. Kung gusto mo siyang makita, pumunta ka sa Santos Group. Sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas sa akin. Marco, Mommy! Tingnan mo to.
Sino ang nagbigay sa'yo ng paternity test? Hindi mahalaga kung sino ang nagbigay. Ang importante, anak ko si Marco. Sinabi ko na. Pananagutan ko kayo. Hindi, makinig ka sa akin. At itong si Sofia, yung maliit na babae. Hindi kaya anak ko rin siya? Hindi na natin maitatago kay Marco. Hindi niya dapat malaman ang tungkol sa ibang mga anak. Kung nag-aalala kayo tungkol sa ating status, huwag kang mag-alala. Pakakasalan kita agad. At bibigyan kita ng pinakamagarbong kasal. Ipapakilala ko ang ating mga anak sa lahat ng tao, sa lungsod, silangan. Para maging tayo, isang pamilyang apat na kinaiinggitan ng lahat. Hindi. Si Sofia ay hindi mo anak. At saka, ang lugar ng kapanganakan ni na Sofia at Marco ay magkaiba. Kung hindi ka naniniwala, i-verify mo. At hindi ko rin gustong pakasal sa'yo. Ayaw na ayaw ni Paulo na niloloko siya. Kapag nalaman niya na sumama ako sa kanya dahil sa pera, baka iwan niya ako at kunin ang anak. Bakit? Dahil may asawa na ako. Ang asawa ko ay si Christian. Siya rin ang ama ng anak ko. Siya ang mahal ko. Mula ngayon, ako na ang bahala kay Marco. Bakit ikaw ang mag-aalaga? 8 taon ko na siyang inaalagaan. Siya ang anak ko. Dahil sa pagkukulang mo bilang isang ina, pinayagan mo ang isang bata na pumunta rito ng mag-isa. Dahil dyan, hindi ka nakarapat-dapat na mag-alaga sa anak ko. Daddy, huwag mong sisihin si Mommy. Araw-araw kaming inaalagaan ni Mommy at kailangan pa niyang magtrabaho. Ako ang hindi mabait na talagang gusto kong lumabas. Walang paalam mong kinuha ang anak ko sa loob ng 8 taon. Ngayon ay dapat na siyang bumalik upang magkaroon ng mas magandang buhay kasama Makakapagbigay ka ba ng mas magandang buhay kaysa sa akin? Bea, ikaw ay naghihirap ng mag-isa. Huwag mo nang idamay ang anak ko sa hirap. Hoy Christian, anong nangyari? Biglang lumala ang kondisyon ni Andrea. Pumunta ka na agad sa ospital. Ano? Sige, darating na ako. Paulo, pansamantala. Ikaw muna ang bahala kay Marco. Kung siya ay maaapi kahit kaunti, hindi kita patatawarin. Ano na naman? Pwede kitang ihatid. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang lola ko at ang kapatid mo ay nasa parehong ospital. Isasabay na lang kita. Sasama rin si Marco. Kumusta ang pakiramdam mo? Ate, sa wakas nakabalik ka na. Ang tagal kitang na-miss. Huwag kang magsalita. I-save mo ang lakas mo. Nandito na ako. Ako na ang bahala. Nakikita pa kita, ate. Sapat na. Andrea, kapit ka lang. Bawal pumasok ang mga kamag-anak. Kailangang oprahan ang pasyente. Doktor, kamusta ang kapatid kong babae? Nalampasan na niya ang krisis. Ngunit kailangan kong ipaalam sa inyong pamilya ang susunod na paggamot. Kailangan ko ng isang sasama. Ako na lang. Lalong lumalala ang sakit ni Tita Andrea. Kailangan natin siyang gamutin agad. Kailangan nating tawagin sina Daniel at Gabriel para tumulong. Pwede bang sumama ako, Daddy? Hayaan mo akong samahan si Mommy. Andrea, gising ka. Kumuha ka ng pinakamahusay na medical team. Andrea, gising ka. Andrea, Kuya Christian, may sikreto ako. Matagal ko nang itinatago sa puso ko. Alam kong kaunti na lang ang oras ko, pero takot akong sabihin sa'yo. sa totoo lang, may sikreto rin ako na hindi ko nasabi sa'yo. Ako. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Pero alam ko, itinuturing mo lang akong kuya. Hindi, Kuya Christian. Gusto rin kita. Palihim na kitang gusto noon pa. Pero, alam ko ang kalagayan ng katawan ko. Takot akong sabihin sa'yo. Natatakot akong maging pabigat sa'yo. Paano naging ganyan? Ikaw ang matagal kong gusto, kahit ano pang mangyari sa'yo.
Hindi ka ba asawa ni Bea? Nakipagrelasyon ka sa kapatid niya. Walang hiya. Walang hiya. Ikaw ang mas walang hiya. Hinayaan mong si Bea na mag-isa magpalaki ng mga bata. Mga bata. Mga bata. Anong ibig sabihin? Literal lang. Paulo, bitawan mo ako. Christian, ikaw muna ang bumitaw. Kuya Christian, tigil na. Andrea, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Bago ka lang gumaling, kalmahan mo lang. Napaka-plastic mo. Sa harap mismo ng asawa mo, may pakialam ka pa. Sa hipag mo. Paulo, nababaliw ka ba? Anong sinasabi mo? Walang asawa si Kuya Christian. Nagkakamali ka yata? Andrea, wag na. Nagmamahalan kami ni Kuya Christian. Anong pagtataksil? Wala iyon. Hindi ba siya ang bayaw mo? Hindi siya bayaw ko. Ang ate ko, 8 taon na ang nakalipas, ay nanganak ng 4 na anak mag-isa sa ibang bansa. Dahil sa ilang kadahilanan, hindi siya makauwi. Si Kuya Christian ang nag-alaga sa kanila. 4 na bata. Anong nangyari sa ibang 2 bata? Hindi, 2 lang ang anak ko. Matagal nang may sakit ang kapatid kong babae. Nalilito siya. Mami, pumunta kami para bisitahin si Tita Andrea. 4 na anak. May 2 ka pang anak. Mami! P, ano ba talaga ang tungkol sa 2 anak mong iyon? Pakawalan mo si Ate Bea. Paulo, aksidente lang ang nangyari sa atin. May fiancé ka. May ama ang mga anak ko. Ang mga anak ko ay ipinanganak sa ibang bansa. At ang ama nila ay ibang lalaki. May problema ba? Si, matigas pa rin ang ulo mo, ha? Imbestigahan mo nga si Bea at ang 4 niyang anak. Naku! Kung talagang malaman ni Paulo na may 4 siyang anak, tiyak na kukunin niya silang lahat. P, bigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung aaminin mo, pananatilihin ko ang karapatan mong bisitahin ang mga bata. Kung hindi, maghanda ka na hinding-hindi mo na sila makikita habang buhay. Inamin ko. Sir Santos, may resulta na po ang ipinagawa ninyo. Ano? Ang iba pang 3 bata ay mas bata ng 1 taon kay Marco. Alam ko na. Hindi dapat. 4 na bata, sabay-sabay silang isinilang. Ano ba talaga ang nangyayari? Yes, nalutas na ang crisis. Mommy! Shh! Ayaw pa ni Mommy na malaman ni Daddy ang inyong pagkakakilanlan. Paano na? Paano kung malaman ni Daddy kung sino tayo? Malulungkot si Mommy. Huwag kang mag-alala. Ako ang tutulong kay Mommy. Tapos na! Ginoong Santos, ang resulta ng iyong investigasyon, nasiyahan ka na ba? P, huwag mong ipaalam sa akin na niloloko mo ako. Kung hindi, masama ang kahihinatnan mo. Subukan mo ulit mangbanta kay Bea. Anong pakialam mo? Kukunin ko si Marco. Hindi mo pwedeng kunin ang anak ko. Hinding-hindi ko ibibigay ang anak ko sa babaeng walang hiya na tulad mo. Daddy, Mommy, nag-aaway ba kayo? Marco, hindi nag-aaway ang daddy at mommy. Magkaiba lang kami ng opinyon. Mommy, lahat may daddy. Gusto ko rin magkaroon ng daddy. Mommy, pwede bang makisama ako kay daddy ng sandali? Ipinapangako ko sa'yo. Pero kung may mang-api sa'yo, sabihin mo kay mommy. Aalagaan ko ang anak ko. Tara na. Magbalitaan tayo. Ano, sumama si Marco kay Daddy pauwi sa bahay ng mga Santos? Ganun ba? Simula ngayon, mawawalay na tayo kay Marco. Sofia, hindi mo ba laging gusto na makasama ang gwapo nating si Daddy? Gusto ko. Pero mas ayaw kong iwan si Marco.
Huwag kang mag-alala, inayos ko na lahat. Pagdating ni Marco sa bahay ng mga Santos, ipagtatagpo ko sina Daddy at Mommy. Magkakasama na tayong 6 at mabubuhay na tayong magkasama. Pero paano natin ipagtatagpo sina Daddy at Mommy? Panoorin niyo na lang ako. Hoy, kumusta? Binabati kita sa matagumpay mong pagpasa sa interview sa Suzuki Group. Talaga? Maraming salamat. Bukas ng umaga, pumunta ka sa opisina para mag-ulat. Siya? Yehey! Manager Lim, salamat po sa pagbibigay ninyo sa akin ng isang trabahong napakataas ng sahod. Tanong ko lang po, ano ang mga tungkulin ng assistant to the chairman? MS Reyes, ang trabahong ito ay galing sa aming chairman na personal na inayos para sa inyo. Sabi ng chairman, mula ngayon, maaari ninyong utusan ng sinuman sa kumpanya. Ang makakita sa inyo ay parang nakikita ang chairman. Pero wala naman akong kaugnayan sa chairman. Bakit ginagawa ito ng chairman? Lihim ang kinaroroonan ng chairman. Walang sino man sa buong kumpanya ang nakakita sa kanya. Ang tanging trabaho mo ay ang sumunod sa mga tagubili ng chairman. Gawin mo lang ang ipinagagawa niya sa'yo. Ito ang ipinagagawa sa iyo ng chairman, ang unang gawain. Sa pangalan ng ating grupo Suzuki, bilhin ng Santos Group. Santos Group? Hindi ba pag-aari iyon ni Paulo Santos? Hindi ba ito magandang oportunidad na bigay ng tadhana? Paulo Santos, kapag nakuha na ng ating kumpanya ang kumpanya mo, tingnan natin kung paano mo pa maaagaw si Marco sa akin. Bakit ka nandito? Huwag mong sabihin na gusto mong bawiin ang anak ko. Ngayon, bilang General Manager ng Santos Group, para bilhin ang Santos Group nyo, Ang kakarampot na Suzuki Group ay gustong bilhin ang Santos Group namin? Ang laki ng sinasabi mo. sinaliksik ko na. Kahit na ang Santos Group ninyo sa bansa ay may maraming subsidiary. Ngunit dahil sa aming Suzuki Group, ang halaga ng aming share sa bansa at ang aming impluensya sa buong bansa, madali lang sa amin na bilhin kayo. Nag-alok ako ng 2 bilyong piso. Binibining Reyes, naisip mo ba? Ang alam mo ay maliit na bahagi lang ng Santos Group namin. Ang saklaw ng aming negosyo ay pangunahing nasa ibang bansa. Yang kakarampot mong 2 bilyon. Hindi kayang bilhin kahit isang departamento namin. Ano? Ikaw naman, huwag mo nang pangarapin na bilhin ang Santos Group. Pero kung gusto mong yumaman o kung gusto mong mabawi ang mga anak, may ibang paraan pa. Anong paraan? Pakasalan mo ako. Sa ganoon, hindi mo na kailangang dalhin ang mga bata sa paghahanap ng trabaho kung saan-saan at makakasama mo pa sila. Paulifino, ang minamaliit mo. Pakakasalan kita? Sa panaginip mo na lang. Abangan mo na. Marami akong paraan para mabawi ang anak ko. Hindi ba sinabi ninyo na pag-isahin sina Daddy at Mommy? Bakit inaapi pa ni Daddy si Mommy? Kasalanan ko! Sinuri ko lang ang lokal na kumpanya ni Daddy. Hindi ko inakalang ang pangunahing pondo ng Santos Group ay nasa ibang bansa. Pero ang aking Suzuki Group ay nakabase lang sa lokal. Kung may kinalaman ito sa pondo sa ibang bansa, hindi ko na kayang talunin ang Santos Group ni Daddy. HMP. Tama nga si Mommy. Kung ang lalaki ay maaasahan, aakyat ang baboy sa puno. Anong gagawin natin ngayon? Sandali, mag-isip ako. May naisip akong mas magandang ideya. Ipahumingi natin ng tawad si Daddy kay Mommy. Oo nga, magandang ideya yan. Tapos na, hintayin ninyo ang magandang palabas. Siguraduhing malinis ang ating mga bakas. Huwag nating hayaang malaman ni Daddy ang sikreto natin. Ginoong Santos, may problema. Na-hack ang financial system natin. Ginoong Santos, patay na rin ang network natin. Ginoong Santos, hindi gumagana ang communication system ng kumpanya. Anong nangyayari? Alamin ninyo. Kanina lang, sinabi ni Bea Reyes sa akin, titingnan natin kung ano ang susunod. At ngayon, may nangyaring problema sa Santos Group. Si Bea Reyes ba ang may gawa nito? Ginoong Santos, natuntun ko na. Ang huling IP address ng hacker ay nagmula sa Suzuki Group. Pupuntahan ko ng personal ang Suzuki Group para kausapin si Bea Reyes. Kuya Paulo, narinig ko na ang hacker na umatake sa Santos Group ay si Bea Reyes ang nag-utos niyon. Hindi ko akalain na ganito kawalang hiya si Bea Reyes.
Isama mo ako sa Suzuki Group. Hahanapan kita ng hustisya. Isabela, ang ating engagement ay para lang sa pakikipagtulungan ng mga pamilya. Ngayon, malapit nang matapos ang 8 taon nating kasunduan. Huwag kang masyadong seryoso. Kainis na Bea Reyes. Sinira niya ang plano ko 8 taon na ang nakalipas. Kung noong 8 taon na ang nakalipas, ang pumasok sa kwarto ni Kuya Paulo ay ako. Siguradong mamahalin niya ako ng lubos. Hindi pwede. Hindi ko sila pwedeng iwan na mag-isa. Bea, ang ating Santos Group ang sistema ng mga computer ay nilusob lahat. Ikaw ba ang may kagagawa nito? Paulo, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ako kukontrata ng hacker para atakihin ang kumpanya ninyo? Ano? Kuya Paulo, hindi ko talaga inakala na kayang gawin ni Bea Reyes na makasakit sa'yo ng sobra. Huwag kang magpanggap na wala kang alam. Hindi ko akalain na ikaw pala ay ganitong babaeng dalawang mukha. Sino ang dalawang mukha? Sino ang taksil? Sa katulad mong tao, kailangan ko bang maging taksil? At sabi ko na, ang hindi ko ginawa ay hindi ko ginawa. Huwag kang magpanggap dito. Ibalik mo na agad ang sistema. Kung hindi, Kuya Paulo, kumalma ka. Dahil sa mga taong tulad ni Bea na may maruruming paraan, hindi sulit na magalit. Isabella, sinabi ko na, hindi ko ginawa. Wala talaga. Tigilan mo na ang masamang mukha mo. Nakakadiri ka. Kuya Paulo, alam kong si Bea ay laging may maling akala sa akin. Baka dahil dito kaya siya nag-upa ng mga tao para i-target ang Santos Group. Sa harap ko, nagkukunwari kang malapit kay Paulo? Matagal ka nang kasama si Paulo? Ikaw ay isa lamang fiancé na hindi pa kasal? Ikaw. Kuya Paulo, siya, isang tagalabas. Paano siya naging walang hiya na magsalita tungkol sa akin? Huwag ka nang magpanggap. Sa mga taong ito, nakipagkama ka na ba kay Paulo? Kung hindi, bakit wala kang kahit na isang anak? Bea, magsalita ka ng may respeto. Ano? Naawa ka sa kanya? Kung naawa ka, bakit hindi mo siya pinakasalan sa loob ng mga taong ito? Bea, ang mga anak mo ay galing sa ibang mga lalaki, di ba? Hindi ako tulad mo na umaakit ng mga lalaki kahit saan. Kung gayon, ipapakita ko sa'yo kung paano ako umaakit ng mga lalaki. Bea, kung aatakihin mo pa ang Santos Group, huwag mo akong sisihin kung gagamit ako ng puwersa sa ibang bansa. Sasakupin ko ang Suzuki ninyo. Isabella, ang nangyari ngayon, ikaw ang nasa likod nito at pinagbintangan mo ako, di ba? Wala akong kinalaman dito. Masasabi ko lang, malas mo. Kailangan na nating maningil 8 taon na. Ang nakaraan, ipinangako mo sa akin na bibigyan mo ang kapatid kong babae ng pinakamahusay na medikal na atensyon, kaya pumayag ako sa'yo na hindi na ako babalik pag alis ko. Pero hindi mo tinupad ang pangako mo na tratuhin mo siya ng mabuti. Ngayon, bumalik na ako. Sa tingin mo ba, hahayaan ko pang apihin mo ako? Isang babaeng para sa pera, kayang gawin ang lahat, isang maikling buhay. Kahit ganito, hindi pa rin kayo napatay. Ang hirap ninyong patayin. Ah, sino ang tinatawag mong maikli ang buhay? Ulitin mo nga. Bea, pinalo mo ako? Ikaw. Bitawan mo ako. Huwag mong akalaing hindi ko alam. Ang mga ginawa mo ngayon ay para lang makalapit ka kay Kuya Paulo. Walang hiya ka. Ang galing mo talaga ngayon. Kung gagamitin mo muli ang pamilya ko para manakot sa akin, hindi kita patatawarin. Ganon ba? Huwag mong akalaing dahil nakabalik ka na at nagkaanak ka pa kay Kuya Paulo ay magagawa mo na ang lahat. Ako ang fiancé niya. Nasa phone ko at noong una humingi ka ng video sa akin para sa paggamot, pwede kong ipadala sa kanya kahit kailan. Sa tingin mo ba, matatakot ako kung malaman niya? Ayoko namang pakasalan siya. Ikaw nga. Baka, wala ka ng pagkakataong mapakasal sa kanya. Ayaw na ayaw niya sa mga nagsisinungaling sa kanya. Subukan mo. Kaya ko bang? Subukan mo kung gusto mo. Bea, huwag kang padalos-dalos. Isipin mo ang mga anak mo. Dahil sa mga anak ko kaya kita tinitiis. Sa susunod, kung mang-aapi ka pa sa akin, hindi kita palalampasin.
Baliw na talaga si Bea ngayon. Akala mo ba natatakot ako sa iyo? Titingnan natin. Bakit pa kayo nakatitig? Layas! Nasaan ang anak ni Bea ngayon? Gawa ng paraan para mawala siya. Baliw na talaga ako. Sir Santos, naghanap na ako ng maraming nangungunang mga inhinyero sa mundo, pero wala pa ring paraan para malutas ang pag-atake ng hacker. Ngayon, ang network ng kumpanya ay paralisado na. Kung magpapatuloy ito, baka mapanganib ang mga sikreto ng kumpanya. Ano na ang gagawin natin? Paano naman si Bea Reyes nakakuha ng napakagaling na hacker? Kung gusto ninyong malutas ang krisis ng Santos Group, kailangan si Sir Santos na personal na humingi ng tawad kay Bea Reyes at makuha ang kapatawaran ni Binibining Reyes. Kung hindi ninyo gagawin iyon, kayo ang bahala sa mga kahihinatnan. Uy. Sir Santos, bakit po kayo may dalang rosas para sa akin? Bakit naman? Hindi po ba kayo natatakot na magselos ang fiancé ninyo? B. Naparito ako para humingi ng tawad sa pagmamadali ko noong huli. Baka pwedeng pumili tayo ng restaurant at umupo para makapag-usap tayo ng mahinahon. Bakit si Paolo ay biglang naging napakabait? Titingnan ko nga kung anong pakulo niya. Sige, kung gayon, may ire-recommend akong restaurant. Hindi ba kayo tututol, Sir Santos? Sige, pumili ka na lang. Sir Santos, sa pagkakaalam ko, ang restaurant na ito ay hindi naman ang pinakamasarap, ngunit tiyak na pinakamahal. Maraming malalaking negosyante ang hindi kayang pumunta dito. Dinala ninyo ako rito para kumain. Hindi naman kayo masasayangan sa pera? Basta't ang pinili ni Binibining Reyes, sasamahan ko kayo hanggang sa huli. Servidor. Bago tayo dumating, may in-order na akong ilang putahe. Kung may mga pagkaing hindi ninyo gusto, kayo na lang ang magdagdag. Ngayon, papagastusin ko talaga si Paolo ng malaki. Wala nang titingnan. Huwag nang kunin ang dalawang pinakamura at kunin ang lahat. Ginoo. Kung ihahain lahat, hindi kasya sa mesa na ito. Mukhang babaeng materialista pa rin si Bea. Sundin na lang ang sinabi niya. Ilagay sa katabing mesa ang hindi kasya. May iba ka pa bang hiling? Oo, tiningnan ko. Kulang pa ang mga ito. Magdadagdag ba ako ng isa para matikman din ng mga bata? Dapat lang. May bago akong inuupahang bahay. Mabait at malugod ang kasero para matikman din niya. Bakit hindi ka rin magdala para sa matanda sa baba? Magdala ka rin ng isa. Magandang ideya. Ito. Ang gawaing ikaw mismo ang mag-empake at maghahatid. Ikaw na ang bahala. Sa wakas, nagawa ni Bea na mangibabaw sa akin. Siguradong hindi niya ako basta-basta pakakawalan. Para sa kumpanya, magtitiis muna ako. May iba ka pa bang hiling? Tama na. Ikaw, talagang nagpakahirap ka para imbitahan akong kumain dito. Sabihin mo na, anong pakay mo? Sa totoo lang, ngayon, gusto ko lang humingi ng tawad sa iyo. Dati, masyado akong nainit ang ulo. Sana, mapatawad mo ako. Pinapatawad na kita. Hindi ka ba nagalit sa mga ginawa kong kawalan ng respeto at pang-aapi? Wala namang dapat ipagalit. Kanina lang, gusto ko lang maglabas ng sama ng loob. Alam ko rin. Sa kakayahan kong pinansyal ngayon, hindi ko rin kayang bigyan ng mga bata ng mas magandang buhay. Sa halip, gusto ko na payagan mo akong makasama ang mga bata ng mas madalas na mas maging mabuti ka sa mga bata. Ang babaeng to, medyo kawili-wili. Sige, mula ngayon, kung gusto mong makita si Marco, susunduin kita kahit kailan. Nagkasundo na sina Daddy at Mommy. Yay! Nagtagumpay ang plano. Paolo. Sir Santos, nalutas na ang krisis ng kumpanya.
Mukhang ang babaeng ito ay hindi basta-basta tulad ng kanyang anyo. Bakit mo ako tinitingnan? Ako, ano? Si Marco ay nahulog mula sa balkona, hey. Ano? May nangyari kay Marco. Hindi ba't sinabi mong aalagaan siya? Umuwi muna tayo. Saka natin pag-usapan. Doktor, kumusta siya? Malala ba ang sugat niya? Bagamat malala ang kalagayan ni Young Master Marco, sa kabutihang palad, agad siyang naisalba. Ngayon, ligtas na siya sa panganib. Malamang. Majay gising na siya sa ilang sandali. Buti naman. Halina kayo rito. Paano nangyari na si Marco ay nahulog mula sa itaas? Paano ninyo inaalagaan ang young master? Si Young Master Marco ay nag-iisa lamang, sa kanyang kwarto, at siya mismo ang nahulog. Imposible. Itinuro ko na kay Marco na huwag pumunta sa balkonahe ng mag-isa. Si Marco ay laging masunurin. Imposibleng hindi siya sumunod sa akin. I-play ang CCTV. Tingnan natin kung ano ang nangyari. Sir, hindi ko alam kung bakit ngayon ay sira lahat ng CCTV. Walang nakuha na footage. Ano? Walang nakuha. Daddy, Mommy. Marco, Marco, kumusta ka na? may masakit ba sa'yo? Sabi mo kay Mami? May pumasok sa bahay na masamang tito na hindi ko kilala. Itinulak ako pababa. Masamang tito na hindi kilala. Paulo, hindi mo ba sinabi na ang security system ninyo ay pinaka-top sa bansa? Bakit nakapasok ang isang estranghero? Siya, Mag-utos ka agad na ipaayos ang CCTV. Alamin natin kung ano ang nangyari. Ano? Si Kuya Paulo ay nagpadala na ng tao para ayusin ang CCTV? Huwag kang mag-alala, Binibining Garcia, ang CCTV ng pamilya Santos. Ay ako mismo ang Samira. Kahit na dumating pa ang pinakamagaling na tao, hindi nila maayos. Mabuti naman, Bea Reyes. Ito ang kapalit ng pang-aasar mo sa akin. Kuya, tingnan mo. Nag-message si Marco para humingi ng tulong. Sabi niya may pumasok sa bahay ni Daddy at sinaktan siya. Anong nangyari? Kumusta na si Marco ngayon? Okay na siya ngayon. Pero sabi ni Marco, sinira ng masasamang tao ang security system sa bahay ni Daddy. Kailangan nating mag-isip ng paraan para maayos ang CCTV sa bahay ni Daddy. Tiyak na kakayanin natin yon. Kaya kong ayusin kahit anong sira na security system. Pero para ayusin ang CCTV, kailangan pumunta sa bahay ni Daddy. Paano tayo makakapunta doon? Nandyan pa si Mommy sa bahay ni Daddy. Pero si Mommy, ayaw niyang malaman ni Daddy na nandito tayo. May naisip akong paraan. Ginoong Santos, nakipag-ugnayan na ako sa ilang kumpanya ng seguridad. Sabi nila masyadong sira ang data, hindi na maaayos. Mga walang kwenta talaga, hindi nyo man lang magawa ang maliit na bagay. Humanap kayo ng ibang paraan agad. Opo. Hi, Daddy. Tito, kumusta po kaibigan namin si Marco? Dumating kami para makita si Marco. Mabuting kaibigan. Bakit hindi ko narinig kay Marco na may mga kaibigan siya? Ang batang ito sa kanan, parang kamukha ni Marco. sinong nagpadala sa inyo? Kilala mo sila? Ah, kaibigan ni Marco. Kilala ko naman. Sinong nagpadala sa inyo? Itong dalawang bata walang kasamang matanda. Ihahatid ko muna sila pa uwi. Si Marco ang nagpadala sa amin, Tita Bea. Nasaktan si Marco. Hayaan mo na lang kaming makita siya. Pakiusap. Kung mga kaibigan ni Marco, papasukin natin sila. Yehey! Gabriel, halika. Daniel, halika. Apat kayong magkakambal. Lalo na ikaw. Kamukhang kamukha mo si Marco. Kahit nagpanggap ka. Pero mommy, hindi pa rin ako mapalagay sa inyo. Pagkatapos ninyong makita si Marco, umuwi na kayo agad. Iwasang makilala kayo ni Paulo. Oo, sige mami, may sasabihin kaming sikreto kay Marco. Pagkatapos, uuwi na kami, mauna ka na. Kumusta, Gabriel? Kaya mo bang ayusin ang CCTV na ito? Sa mundong ito, kahit ako si Gabriel,
Na hindi ko kayang ayusin kung ganun, wala nang makakaayos. Ginoong Santos, nakatanggap kami ng anonymous na dokumento. Ito mismo si Young Master Marco, ang CCTV ng kanyang pagkakasugat. Ito ang assistant ni Isabella. Si Isabella na naman. Sisingilin ko siya ngayon? Hindi mo na kailangang pumunta. Hindi ko naalagaan si Marco. Kasalanan ko. Tiyak kong bibigyan kita ng paliwanag. Ha? Ito si Kuya Paulo, na unang nag-imbita sa akin sa bahay ng mga Santos. Nagbago na ba ang isip niya? Kuya Paulo. Bakit ka nandito? Isabella, si Marco mula sa balkonahe ay nahulog. Ikaw ang may gawa, di ba? Wala naman ako sa bahay ng mga Santos. Paano nasugatan si Marco? Paano ko malalaman? Bea, alam kong naiinggit ka sa akin. Dahil ikaw ang fiancé ni Kuya Paulo, kaya naman lagi mo akong inaapi. Pero may nagproprotekta sa akin si Kuya Paulo. Pinapatawad na kita. Talaga ba? Halika. May ipapakita ako sa iyo. Hindi ko ba ipinasira ang lahat ng CCTV? Bakit gumana na naman ngayon? Ngayon, Daddy nahuli na ang mastermind. Mula ngayon tingnan natin kung sino ang mga api kay Marco natin. Ang lalaking ito ay tauhan mo, di ba? Kuya Paulo, huwag kang makinig sa mga kalokohan ni Bea. Paano ko masasaktan ang isang mabait at inosenteng bata? Sigurado akong si Bea ang naiinggit sa akin bilang iyong fiancé. At nakipagsabuatan sa anak niya para ako ang sisihin. Paratang, nasa harapan mo na ang katotohanan. Bakit ka pa nagdadahilan? Ang lalaking ito ay hindi kaaway natin. Kung hindi mo siya inutusan, bakit naman niya sasaktan? Si Marco? Isabella, hindi ko talaga akalain na ganito ka pala. Kuya Paulo, talagang hindi ko siya inutusan para saktan si Marco. Bakit kaya si Marco ay nasaktan? Talagang hindi ko alam. Daddy, yung masamang tao. Noong itinulak niya ako, sinabi niyang kasalanan ko ang pagsira sa plano ng mga Garcia. Hanggat wala ako si Daddy ay ikakasal sa iba. Totoo ba? Tumahimik ka. Ikaw, batang pasaway, anong kalokohan ang sinasabi mo dito? Hindi ba itinuro ni Bea sa'yo? Sabihin mo. Isabella, bakit ang sama-sama mo ni hindi mo tinigilan ng bata? P. Para siraan ako, tinuruan mo ang anak mo na magsinungaling. Ang video na ito ay tiyak na peke. Kuya Paulo, itong si Bea ay may masamang hangarin. Itong video, siguradong gawa niya para siraan ako. Kailangan mong maniwala na inosente ako. Inosente ka pa ba? Ang taong palihim na pumasok sa bahay namin ay nahuli ko. Sinabi niya sa akin na ikaw ang nagutos. Gusto mong makita? Ano? Kanina, sumisigaw ka, di ba? Ngayon, sasabihin mo naman na kami ni Marco ang nagtangka sa'yo? Kuya Paulo, ang bagay na ito, kaya kong ipaliwanag. Tama na. Dahil ikaw ang fiancé ko sa pangalan, hindi ko na itutuloy. Hahayaan na lang kita. Pero sinasabi ko sa iyo ang kasal natin ay natapos ng maaga. Mula ngayon, bawal kang pumasok sa bahay namin kahit isang hakbang. Binabalaan kita. Kung sa susunod ay muli mong sasaktan si Marco kahit minsan sa natitirang buhay mo, hintayin mong makulong ka. Yay. Marco, kakalabas mo lang. May, sakit ka ba sa katawan mo? Mami, okay lang ako. Hindi ko hahayaan ang masamang babaeng yun na saktan ka. Ang bait-bait ng mahal ko. Mami, huwag kang mag-alala. Magbabantay kami kay Marco. Kayong lahat ay mga mababait na anak ni Mommy, oo. Pia, ang pagkasugat ng bata ay dahil sa akin. Dahil hindi ko siya naprotektahan. Ang pagkasugat ni Marco ay gawa lahat ni Isabella at saka mayroon din kaming personal na alitan. Hindi rin naman masisisi lahat sa'yo. Huwag mong masyadong sisihin ang sarili mo. Be, ipinapangako ko sa'yo. Mula ngayon walang sino man ang makakasakit sa mga anak natin. Ang dalawang batang ito bakit hindi pa umaalis? Inihahanda ko na silang ihatid. Teka, ang batang ito na walang salamin. Bakit kamukhang kamukha ni Marco? Bakit maghahawig? Marco ah! Noong bata pa, lahat sila ay magkamukha.
Huwag kang mag-alala. Titingnan ko lang. Sina Daddy at Mommy sa wakas, naghalikan na mukhang hindi na malayo ang araw ng pagsasama-sama ng pamilya. Ma, si Kuya Paulo ay makikipaghiwalay sa akin. Anong nangyayari? Kasalanan ito ng batang iyon ni Bea. Matibay talaga, nahulog mula sa ikatlong palapag, hindi man lang namatay. Si Kuya Paulo ay inaresto na ang mga tauhan ko. Anong gagawin ko? Si Bea na naman, itong munting kaibig-ibig, paulit-ulit na sinisira ang mga plano ko. Wala yan, may paraan si Mama. Papabalikin ko si Paulo sa piling mo. Ano ba? Ito ba ang kilig na pakiramdam? Ang ganda mo ah. Ang trabahong ito, sulit na sulit. Sino kayo? Anong gagawin ninyo? Huwag kang matakot, munting dilag. Kung sino kami, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay, may nag-utos sa amin, na asikasuhin ka ng mabuti. Huwag mo kaming sisihin, kung maging magaspang kami. Huwag kayong lumapit. Kung lalapit pa kayo, tatawag ako ng pulis. Munting dilag. Ikaw ang dapat sisihin. Dahil nakasakit ka ng taong hindi mo dapat saktan. Aray, saklolo. P! Dali? Tigil. Okay ka lang? Buti na lang at naabutan mo ako. Ano ngayon ang gagawin natin? Walang hiya, hindi ko inaasahan na may kasama ka. Sino ang nagpadala sa inyo? Wala kang pakialam kung sino ang nagpadala sa amin. Ang misyon namin ngayon ay patayin ang walang hiya. Kung makialam ka, patayin ka rin namin. Itong mga kriminal walang takot mamatay. Umalis ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Isang magkasintahang takas. Dahil gusto ninyong magkasama, edi sabay kayong mamatay. Tama, buwisit. Pagkatapos ng trabahong ito, hindi na tayo mag-aalala sa pagkain. Pwede na tayong magsaya. Tara, mga pare, sabay-sabay tayo. Nailigtas na naman kita. Paano mo ako babayaran? Ano ba? Ang pabuya na ito, akin na ito. Aray! Bea, Paulo, kumusta ka? huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Dadalhin kita sa ospital. Paulo, hindi kita hahayaang mamatay. Dadalhin kita sa ospital. Paulo, mayroon pa akong malaking sikreto na hindi ko pa sinasabi sa'yo. Ang 4 nating anak ay hindi mabubuhay ng walang daddy. Paulo, Ano? Mga walang kwenta. Hindi ninyo nasaktan si Bea. Sa halip, nasaktan pa si Kuya Paulo. Nasaan na si Kuya Paulo? Kailangan ko siyang makita. Paulo. Maghintay ang mga kamag-anak sa labas. Christian, may hihilingin ako sa'yo. Dalhin mo ang 4 na anak sa Center Hospital. May ihahayag ako.
mahal ngayon, si mommy ay magsasabi sa inyo kung sino si daddy. Kailangan ninyong makinig ng mabuti. Oh, Nasaan ang pamilya ni Paulo Santos? Ako ang kamag-anak ni Paulo Santos. Matagumpay ang operasyon. Pwede nang pumasok para bisitahin ang pasyente. masamang tita, bakit mo binangga ang mommy ko? Batang pasaway! Ang dami mong sinasabi! Hindi natin siya papatulan. Ang pinakamahalagang gawin natin ay ang makita si daddy. Binangga ang mommy. Hindi man lang humingi ng tawad kay mommy, pinaghihinalaan ko na aksidente sina daddy at mommy. Ito na naman ang gawa ng masamang tita. Mommy, gusto kong pumunta sa banyo. Mommy, sasamahan ko si Daniel sa banyo. Samahan mo ang mga kapatid. Bisitahin muna ninyo si daddy. Sige. Pumunta na kayo. Mag-ingat kayo. Oo. Tapos ka na ba? Matagal na kitang hinihintay. Sige. Malapit na nakakuha na ako ng impormasyon. Ipapadala ko na kay Tito Miguel. Kuya Paulo, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay ka lang ba? Nang makita kong okay ka, panatag na ako. Kung hindi dahil kay Bea, na laging nagdudulot ng gulo, Kuya Paulo, hindi ka sana masasaktan. Nandito ka pa. Nakakaistorbo ka. Isabella! Anong lugar ito? Bakit ka sumisigaw dito? Masamang tita, bakit mo ba ginaganyan si mommy? Oo nga. Anong alam ninyo, mga batang pasaway? Nasugatan ng fiancé ko. Bilang fiancé ni Kuya Paulo, hindi ba pwedeng bisitahin siya? Isabella, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na ang ating kasunduan ay wala na? Pakiusap, umalis ka na kaagad. Bea, pangako ko sa'yo, tiyak kong malalaman kung sino ang nasa likod nito. Siguradong si Bea ang laging nagdudulot ng gulo, kaya naman may gustong manakit sa kanya. May isa akong bagay na gustong sabihin sa'yo. Tungkol sa 4 na anak. Paano naman ang 4 na anak? Ang mga batang ito, hindi naman siguro lahat ay kay Kuya Paulo? Tungkol sa 4 na anak. Ginoong Santos, kakatanggap lang ng isang anonymous na email, ipinipilit na tingnan mo. Ikaw ang nagpadala ng email. Hindi ba ito yung mga kriminal na kumidnap sa atin? Isabella, ikaw na naman. Kuya Paulo, gusto ko lang bigyan ng leksyon si Bea. Hindi ko alam na masasaktan ka. Tama na, huwag ka nang magsalita. Binigyan kita ng pagkakataon noon. Hindi ka man lang nagbago. Lalo ka pang lumala. Ang Santos Group at Grupo Garcia ay hinding-hindi na magtutulungan. Kuya Paulo, hindi ko sinasadya. Nasilaw lang ako. Pakiusap, huwag mong itigil ang pakikipagtulungan sa Grupo Garcia. Ang pinsalang idudulot nito sa Grupo Garcia ay hindi masukat. Ilayo mo siya. Ayoko nang makita siya. Opo, Ginoong Santos umalis? Kuya Paulo, huwag Kuya Paulo. Uy, huwag kang gumalaw-galaw. Ang trabaho mo lang ay humiga ng maayos. Sabi ko, iniligtas mo ako. Aalagaan kita hanggang sa gumaling ka. Sabi na nga ni Doktor, pwede na akong lumabas ng ospital. Ayos lang. Ngayon, humiga ka lang. Magpahinga ng mabuti. Ang lahat ng iba, ako na ang bahala. Salamat sa pagod mo. 4 na anak. May gusto ka bang sabihin sa akin kanina? Sa gabi, sasabihin ko sa iyo ng maayos. Magpahinga ka muna ng mabuti. Ako na ang bahala sa mga papeles mo para makalabas ka sa ospital. Magpahinga ng mabuti. Magpahinga ka ng mabuti. Sa gabi, sasabihin ko sa kanya ang balita tungkol sa mga anak. Hindi ko alam kung magugulat siya. Mommy, gusto kong makita si daddy. Huwag kayong maingay. Natutulog si Daddy. Gabriel, alagaan mo ang mga kapatid. Ako na ang magluluto. Mommy, ang tagal mo. Bakit hindi mo pa kami sinasabihan? Sila ang mga anak ni na mommy at daddy. Pag-usapan natin para mas lalong lumalim ang pagmamahalan ni na mommy at daddy. Lalo pa. May naisip akong paraan. Ano? Sabihin mo na. Wow, ang daming handa ngayon. Diba? Daddy, tikman mo nga ang luto ni mommy. Oo, ang luto ni mommy laging masarap. Nitong mga nakaraang taon, si mommy lang ang nag-alaga sa amin. Sobrang hirap ni mommy. Oo nga. Tama nga. Ikaw bilang daddy namin. Shh.
Huwag mong seryosohin ang mga bata. Kain na, lumalamig na ang ulam. Bea, kaya pala sa mga nagdaang taon, ang hirap ng pinagdaanan mo. Ang sarap naman! Mommy, gusto ko ng juice. Mommy, gusto rin namin ng juice. Gusto rin namin ng juice. Sige, kukuha ako ng juice para sa inyo. Tutulong ako kay Mommy. Tutulong din ako kay Mommy. Yung sasabihin ko mamaya. Kukuha muna ako ng alak para lumakas ang loob ko. Mommy, ako na ang magdadala ng 2 baso. Si, Mommy, ako na ang bahala sa 2 baso. See? Tara! Akin ito, kay Daddy ito. Mommy, akin ito. Salamat mahal. Salamat mahal. Walang anuman. Sumabay ka na lang sa inumin ng mga bata. Siya, Tara, mag-cheers tayo. Cheers! Ang alak sa bahay ng mga Santos. Bakit ang tapang ng alak na ito? Nagtagumpay ang plano. Mommy, antok na kami. Gusto naming matulog. hindi ka marunong uminom. Bakit ganyan karami? Sinong nagsabing hindi ako marunong uminom? Pogi, anong pangalan mo? Daddy! Daddy, bahala ka na sa lasing na si Mommy. Matutulog na kami. Hindi namin kayo aabalahin. Bea, anong nangyari sa'yo? Paolo, naiinitan ako. Naiinitan na ako. Kung naiinitan ka, bakit mo hinihila ang damit ko? Ang katawan ni Bea, bakit kakaiba ang init? Ang init. Paolo, Kukuha ako ng tubig para kumalma ka. huwag. Samahan mo ako. Bea, alam mo ba ang ginagawa mo? Bea Reyes, alam mo ba ang ginagawa mo? Alam ko, may sasabihin akong napakalaking sikreto sa'yo. Anong sikreto? Kailangan bang ngayon mo sabihin? Pagkatapos ng isang gabing, kasama ang isang lalaki. Pagkatapos, nagkaroon ako ng 4 na anak. Anong sinabi mo? Sabi ko, ako at isang lalaki ay may 4 na anak. Lahat sila ay akin. Lahat sila ay sa'yo. Lahat sila ay kay Paolo. Bea Reyes, ginagalit mo ako. Paolo, Paolo, hindi mo siya pwedeng samantalahin. lasing siya. Hindi mo siya pwedeng samantalahin. Bakit ang sakit ng ulo ko? Nasaan ang jacket ko? Bakit ako natulog dito? Nasaan ako? Magandang umaga. Ano ang kinakain mo? Sandwich at yogurt. Ilang taon ka na ba? Bumaba ka sa kama ng walang tsinelas. Nakakahiya. Huwag mong pagtawanan si Mama. Kumain na kayo. Pupunta kayong lahat sa kindergarten. Opo! Daddy, Mommy, kumain kayo ng dahan-dahan. Isasama ko ang mga kapatid ko para mag-ayos ng mga bag. Sige, dahan-dahan sa hagdan. Sige po! Tara, ayusin natin ang mga bag.
Bakit ka nakatingin sa akin? Kumain ka na nga. Yung... Kagabi? Oh, Kagabi. Nilandi mo ako. nilandi kita? Saan ang damit ko? Ako ang naghubad ng damit mo. Nagsuka ka kagabi. Hindi ka naman matutulog na nakasuot niyan. Yung... Anong nangyari sa atin kagabi? Halimbawa, Halimbawa, alin? Ginawa natin. ginawa? Ginawa? Anong ginawa? Yung yogurt, inumin mo na. Paulo? Niloko mo ako. B, magpakasal na tayo. Anong sabi mo? Gusto kitang pakasalan. At may 4 pa tayong anak. Daddy, Mommy! Ang galing! Mommy, narinig ko lahat. Sige na, pumayag ka na. Sandali lang, mahal. Bakit bigla mong sinabi na ikakasal ka sa akin? Kailangan ko ng wastong dahilan. Hindi ba sinabi mo kahapon? Itong 4 na bata, sila ang mga anak natin. Kagabi pala nasabi ko na kay Paulo. Ikakasal ka sa akin dahil lang sa mga bata. Kung hindi hindi mo naman inaakala na mahal na talaga kita, sabi sa libro. Bago magtapat, kailangan munang pasiglahin ang damdamin ng babae para tumaas ang tsansa ng tagumpay. Paulo, bakit mo naman naisip na kusang loob kitang pakakasalan? Karapat dapat ka bang maging tatay ng mga anak ko? Hindi, Bea. Linawin mo ang sinasabi mo. Papakasalan kita para sa mga bata. Paano naging hindi ako karapat-dapat na maging tatay ng mga bata? Ako ang nag-alaga sa mga bata sa loob ng maraming taon. Anong ginawa mo? Ako? P, huwag kang magulo. Ako ba ang magulo? Dahil pinasama ni Daddy ang loob ni Mommy, hindi maganda ang trato kay Mommy. Uuwi ako kasama si Mommy. Mula ngayon, uuwi na kaming kasama si Mommy. Sige. Tara na. Oy. Bea, sabihin mo ng malinaw. Paulo, hindi kita pakakasalan dahil lang may anak tayo. At saka ang problema kay Isabela, hindi mo pa nalutas. Pwede niyang saktan muli ang mga anak ko. Baby Mommy, bakit ayaw mong pakasalan si Daddy? Dahil sa palagay ni Mommy, hindi naman ako mahal ni Daddy. Ang pagpapakasal sa akin ay dahil lang sa inyong mga mababait na bata. Para sa kanya, si Mommy ay isang pag-aari lamang niya. Siyempre, hindi makikialam si Mommy sa inyong mga desisyon. Pipiliin ba ninyong manirahan kasama si Daddy o kasama si Mommy? Pinipili namin si Mommy. Hindi mahal ni Daddy si Mommy, kaya sapat na ang pagmamahal namin kay Mommy. Mommy, ikaw ang pinakamamahal ko. Ako rin ang baby na pinaka nagmamahal sa'yo. Ako rin. Kaya Mommy, nangangako sa inyong mga mababait na bata na bibigyan ko kayo ng mas magandang buhay. Pupunta na si Mommy sa opisina ngayon. Kayo ay manatili sa bahay. Makinig kayo ng mabuti sa kuya. Hintayin ninyo si Mommy. Sa palagay ko, sa puso ni Daddy, may puwang pa rin si Mommy pero nagkakamali lang si Mommy. Hindi natin hahayaan sina Daddy at Mommy na magkahiwalay na may hindi pagkakaunawaan. Tama, matagal ko nang napansin na pareho silang nagmamalasakit sa isa't isa pero hindi nila ito sinasabi. May paraan ba para magkasama sila at maayos ang hindi pagkakaunawaan? Hey! May naisip akong paraan. Anong paraan? Maganda ang ideyang ito. Paano natin gagawin? Susunod kaming lahat sa'yo! Kamakailan, ang violin prodigy na si Star ay gaganap sa lungsod Silangan ng isang konsyerto ng violin na hinahangaan ng buong mundo. Ayon sa balita, 8 taong gulang pa lang si Star ay nanguna na sa buong mundo sa mga dalubhasa sa violin. Sa panahong iyon, maraming kilalang tao sa lungsod Silangan ang dadalo sa konsyerto ni Star. Miguel, paano ba mapaparamdam sa isang babae ang pakiramdam ng pagiging itinatangi? Mukhang hindi mo rin alam yan? Sir Santos, gusto niyo po bang si Binibining Reyes ang sumagot ng oo sa proposal ninyo? Sa totoo lang, ang mga babae ang mahalaga sa kanila ay ang pakiramdam ng seguridad. Kung sa isang mahalagang okasyon ay ipapahayag ninyo ang relasyon ninyo ni Binibining Reyes, pagkasakaling. Magandang ideya. Ituloy mo. Nabalitaan ko na si Binibining Reyes ay tinanggap na ang imbitasyon ni Star na dumalo sa kanyang konsyerto ng violin. Ano man ang maging halaga,
Kailangan kong makuha ang imbitasyon sa konsyerto ni Star. Opo, Sir Santos. Pupunta na ako. Nanay, si Kuya Paulo ay dadalo sa konsyerto ni Star. Ito na ang magandang pagkakataon mo. Mula bata ka pa, pinadala ka na sa kilalang paaralan ng violin sa buong mundo. Sa pagkakataong ito, kung makapagpakita ka ng galing sa konsyerto at mapalakpakan ka ng lahat, naniniwala ako na tiyak na si Paulo Santos ay mabibihag sa iyo. Siyempre naman. Kung hindi lang dahil sa munting kaibig-ibig na iyon, at dahil sa munting kaibig-ibig na iyon, hindi ganyan si Kuya Paulo sa akin ngayon. Huwag kang magmadali. Kailangang mapagbayaran ng munting kaibig-ibig na iyon ang lahat ng kanyang ginawa. Oo. Sofia, bakit mo dinala si Mommy para sa konsyerto? Mami! Ngayon bibigyan ka ni Sofia ng malaking sorpresa, kaya maghintay ka na lang. Sige. Maghihintay si Mommy kay Sofia. Kaaya-aya ang tugtog, madamdamin, karapat-dapat kay Binibining Garcia. Balita ko, si Binibining Garcia, ay nag-aral sa banyagang maestro na si Buck. Ngayong narinig ko, tunay ngang mahusay. Talagang tanging ang mga ganitong kahusay, ang karapat-dapat sa katayuan ni Ginoong Santos. Hindi ganyan si Daddy gaya ng sinasabi mo. At saka, wala naman siyang galing. Ayan, nakita mo? Tanging si Isabela natin ang karapat-dapat para kay Paulo Santos. Pumunta tayo sa ibang lugar. Sige. Ano? Sinasabi mong si Isabela natin ay hindi pa kasing galing ng pagtugtog mo? Naririnig ka ng lahat. Anong kalokohan mo? Ikaw ang nagkalokohan. Hindi talaga sinabi ni Mommy ang ganyan. Itong masamang babae ang nagbintang kay Mommy. Bea, hindi ka lang mahilig magyabang. Pati na rin turuan ang bata na magsinungaling. Kung ganoon, hanggang dito na lang tayo ngayon. Humingi ka ng tawad sa aming si Isabela. Tungkol dito, hayaan na lang nating lumipas. Ang basta-basta na paghingi ng tawad ay hindi sapat. Gusto kong lumuhod ka, yumukod ka at humingi ng tawad sa akin. Hindi naman hihingi ng tawad si Mommy sa iyo. Ikaw ay hindi magaling tumugtog. Sofia, tama na muna tayo, ha? Mommy, hindi ako nagsisinungaling. Ang masamang babae na ito ay hindi magaling tumugtog. At may ilan pa siyang maling tono. Si Binibining Garcia ay galing sa pag-aaral sa ibang bansa at nagkaroon pa siya ng konsyerto. Ikaw, batang pasaway, bakit ka sumasagot dito? Ang yabang mo naman. Ang bata ay nagsasalita ng walang katuturan. Puro kasinungalingan. Huwag ninyo na lang itong pansinin. Mommy, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Bata, dahil ang yabang mong magsalita, bakit hindi ka umakyat at tumugtog? Kung ikaw ang manalo, gagawin ko ang kahit anong hilingin mo. Pero kung matalo ka, luluhod kayo ng mama mo at hihingi ng tawad. Sige, kung ako ang manalo, lalayo ka sa daddy ko at hindi mo na iistorbo si Mommy. Ha ha ha. Ikaw na batang pasaway, talagang mahilig kang mag-imbento. Bea, ito ba ang plano mo? Dahil hindi ka magaling, ilalabas mo ang isang batang pasaway para lumaban. At huwag mong sabihin na hindi patas ang panalo ko. Ako, Mommy, huwag kang mag-alala. Hindi niya ako matatalo. Sa tingin ko natatakot ka na matalo ka sa isang batang tulad ko. Sige, ikaw na. Ngayon, ikaw na munting kaibig-ibig, matatalo ka ng lubusan. Sofia, sigurado ka bang kaya mo? Mommy, huwag kang mag-alala. Hintayin mo lang na manalo ako sa kanya para lumayo ang masamang tita kay Daddy. Hindi ka na niya iistorbo. Wow! Ang galing! Hindi ko alam kung kumusta ang pagtugtog ko ng violin. Ang galing! Ang galing! Talagang mas magaling na ang mga bata ngayon. Talagang hindi ko akalain. Napakagaling pala ng bata sa pagtugtog. Mas magaling pa kay Binibining Garcia, hindi lang kaunti. Masamang tita ngayon ay wala ka nang masasabi, di ba? Kainis. Ang anak ng babaeng walang hiya ay pinapasikat pa. Sofia, kailan mo natutong tumugtog ng violin?
Bakit hindi alam ni Mommy? Mami, hindi ko sinasadyang ilihim sa'yo. Wala lang akong oras para sabihin sa'yo. Mami, pwede mo bang patawarin ang iyong mahal na si Sofia? Bakit naman kita sisisihin, mahal? Ipinagmamalaki ka ni Mommy. Gram, Imposible! Ang tugtuging ito ng violin, iilan lang ang kayang tumugtog nito ng mag-isa. Tiyak na ang violin na iyon ay pinakialaman nila ng maaga. kalokohan. Kung may ginawa ba siyang pakikialam, ang daming nakakakita. Hindi ba ninyo nakikita? Hindi talaga ako maniniwala. Isang 8 taong gulang na batang pasaway ang makakatugtog ng ganitong piyesang may pandaigdigang kahirapan? Nandaraya kayo! Pakinggan ninyo ang tunog at ang galing ng pagtugtog. Pakiramdam ko, ang batang ito ay parang ang maalamat na Violin Master Star. Imposible! Hindi talaga siya Bea. Ginawa mo lang ito para makapagpanggap na batang prodigy sa violin na si Star, di ba? Pinakialaman mo ng maaga ang violin at pinagaya mo pa ang anak mo para lokohin kaming lahat. Hindi ko kailangang gayahin. Ako nga ang batang prodigy na si Star. Pakunwari, ngayon, ito ay ginanap ni Star, ang violin concert. Si Star ay isang world-class na violin master. Hindi ikaw, munting walang hiya ang maaaring magpanggap na siya. Oo, ngayon para kay Master Star palalayasin kita, impostor. May tao ba diyan? Sino sa inyo ang may ganang manggulo? Daddy, nandito ka na sa wakas. Inaapi na naman kami ni Mommy ng masamang babaeng ito. Kuya Paulo, ako ang tunay mong fiancé. Bakit palagi kang pumapanig sa kanya? Isabela, nagwawala ka pa rin. Kung patuloy kang magwawala, ikaw ang mapapahiya. Ako ang mapapahiya? Hayaang sila ang maghusga. Kung hindi dahil sa babaeng ito, hindi mo ako kakanselahin. Siya ay isang walang hiyang munting kaibig-ibig. Toto nga ba ang sinasabi ni Binibining Garcia? Kung gayon, hindi ba si Ginoong Santos ay traidor? Kasalanan pa rin yun ng babaeng ito. Inagaw niya ang asawa ng iba. Ang totoo, ako at si Paulo. Wala na ang relasyon namin ni Isabela. At wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Si Bea ang ina ng mga anak ko. At siya rin ang babaeng makakasama ko habang buhay. Ang pogi ni Daddy. Kuya Paulo, ikaw ang naunang nagtaksil, kaya huwag mong sisihin ako. Bea, sinira mo ang kaligayahan ko. Hindi kita pababayaan. Tandaan mo yan. Hilahin ninyo silang dalawa. Hindi na, kaya naming umalis. Umalis na tayo. Mama, Tara na. Bea, kakarmahin ka. Huwag mong pansinin ang mga sinasabi nila. Napakahusay mong mag-alaga sa mga bata. Salamat sa pagod mo. Hindi naman mahirap. Ang mga bata ay nagbibigay din sa akin ng maraming kaligayahan. Mukhang si Bea, para palakihin ang mga bata, talagang nagbigay ng sobra-sobra. Sa weekend, isasama natin sina kuya at kapatid sa amusement park para maglaro, okay? Daddy, hindi pa ako nakakasama sa inyong mga bata. Oo nga, siguradong matutuwa sila. Hindi ko alam kung may karangalan akong anyayahan ng binibining ito sa isang sayaw. Mami, bilis, payag ka na nga. Daddy, miss na miss kita. Huwag kang dumiretso sa yakap. Daddy, tagal na nating hindi nagkita. Ang 4 na anak na ito at ang kanilang mga magulang, kamukang kamukha nila. Oo nga, isang masayang pamilyang 6. Talagang nakakainggit. Daddy, gusto kong mamasyal doon. Daming magagandang tita sa loob. Bumibili sila sa loob. Siyempre naman, anong gusto mo, Sofia? Bibilhin ko lahat. Yahay! Yung tungkol sa kasal na sinabi ko, ano nang desisyon mo? Hindi pa ako nakapagpasya. Sa tingin ko, kailangan pa nating. Daddy, Mommy, tingnan niyo dito. Daddy, Mommy, tingnan niyo dito. Daddy, Mommy, gusto ko kayong makita na magsuot nito. Ang mommy at daddy ay mga matatanda na. Kapag isinuot namin ito, baka. Daddy, Mommy, pagbigyan na ninyo ang hiling ni Bunso. Payag na! Sige, papayag ako sa inyo. Ano man ang sabihin ninyo, papayag ako. Yay! Tara, maglaro tayo doon. Talagang sweet at masaya kayo. Pahihirapan ko kayo. Binibining Garcia, ang ginagawa ninyo ay sobra na nga. At napakadaling may mamatay.
para makuha niya ang nararapat sa kanya. Pumunta ka na. Daddy at Mommy, bakit lagi kayong nakikipaglaro sa amin? Bakit? Kapag nakikipaglaro sa iyo sina Mommy at Daddy, hindi ka ba masaya? Mag-enjoy kayo sa inyong oras para sa dalawa, mag-enjoy kami sa aming oras para sa apat. Pero kapag sama-sama kayong apat na mga mahal, nag-aalala si Mapo. Ina, Bakit ka mag-aalala? Kayo na ang bahala sa inyong mga sarili at huwag na kayong mag-alala sa amin. Sige, mamasyal tayo. tara na. Ano? Parang may problema doon. Sasabog. Ang daming bata dito. Huwag kang magpanik, umakyat ka muna. Sige, Ay, anong nangyari? Parang may nakabara sa akin. bababa ako para tingnan. Oy, wala nang oras. Pumunta ka muna at iligtas ang mga bata. Hindi kita iiwan. Hayaan mo akong bumaba para tingnan. Ang mga bata ang buhay ko. Kung hindi sila makakaligtas, ayoko na ring mabuhay. Pero, Pumunta ka na. Hahanap ako ng paraan para makalabas. umalis ka na. Tara. Alagaan mo ang mga bata. Mommy! P, Mommy! 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 Mommy, kumusta ka? Okay lang ako. Buti na lang, peking papel na pambomba. Walang panganib. sabi mo pang walang problema. Dalhin mo agad ang kotse. Ihanda ang lahat ng doktor sa ospital. Binibining Garcia, sinunod ko na ang iyong utos. Pwede nyo na bang pakawalan ng pamilya ko? Niloloko mo ako ha? Humanap ka ng peking paputok para lokohin ako. Hindi naman pwedeng may mamatay. Kaya ang buhay ng asawa at mga anak mo ay hindi mo na gusto? Binibining Garcia, ako. Mag-utos ka ng tao na harangan ang lahat ng daanan ng sasakyan na papasok at lalabas. Hinding-hindi ko papayagan si Bea na mailigtas ng ganoon kadali. Ito na ang huling pagkakataon mo. Naiintindihan ko, Binibining Garcia. Kuya Marco, kumusta si Mommy? Bakit mo tinatanong si Kuya Marco? Kasi si Kuya Marco... Ginoong Santos. Ginoong Santos, Sa labas, may mga hindi kilalang sasakyan. ang bumabara ng tuluyan. Hindi talaga makapasok ang ambulansya, kaya pumasok muna ako na may dalang medical kit. Imposible naman. Napakaliblib ng lugar na ito. Bakit naman bumara ng ganito nang walang dahilan? Hindi ko rin alam. Biglang dumami ang mga kakaibang sasakyan. Huwag kang mag-alala. Tiyak kong aalamin ang buong katotohanan. Magbabayad sila. Hay nako, Ako na ang bahala sa sugat ni na Daddy at Mommy. ikaw ang bahala, pero bata ka pa lang. Daddy, huwag kang mag-alala. Daddy, huwag kang mag-alala sa galing ni Marco sa paggamot. Kasi noong una, ang ginamit kong paggamot kina Lola at Tita Andrea ay gawa ko. O nga, Daddy. Kaya magtiwala ka na lang kay Kuya Marco. Kaya niya. Bea, ano pa bang itinatago mo sa akin? Kapag nahimasmasan ka, dapat mong sabihin sa akin ang totoo. Maghanap ka ng ibang paraan. Opo. Araw-araw inaalagaan ni Daddy si Mommy. Mas mabuti na ang kalagayan ni Mommy. Pero si Daddy at si Mommy, bakit hindi pa sila magkasama? Baka hindi alam ni Mommy na mahal niya si Daddy. Bakit sa oras ng panganib itinulak niya si Daddy at hinayaan niyang masaktan ang sarili niya? Tama nga! Pakiramdam ko, sa pagitan nilang dalawa parang may kulang na pagkakataon. Kailangan nating palabasin ang totoo nilang nararamdaman. Andito na sina Tito Christian at Tita Andrea. Oo nga, ako at si Tita Andrea may mahalagang bagay kaming ipapahayag. Daniel, tawagin mo si Mommy. Mommy! Ano? Andito na sina Tito Christian at Tita Andrea.
Christian, Andrea, bakit kayo nandito? Hindi man lang kayo nagpaalam. Ikakasal na kami ni Andrea. Sa araw na iyon, tatawagin ko ang ilan sa mga bata para maging mga flower girl. Ano? Ikakasal na kayo? Bakit hindi ko alam? Matapos ang isang panganib, sa wakas, nalaman ko kung sino ang pinakamahalaga sa akin. Kaya nagpasya akong pakasalan si Kuya Christian. Pagkatapos ng panganib na pinagdaanan ko, sa wakas ay nalaman ko kung sino ang pinakaimportante sa akin. Kaya nagpasya akong magpakasal kay Kuya Christian. Magpakakasal. Sobrang ganda naman yan. Dapat magkaroon na rin ng magandang balita ang pamilya natin. Halata namang may magandang balita na sa pamilya natin, umaasa ka pa kay Tita Andrea at kay Tito Christian. Mukhang hindi pa rin nagkukusa si Daddy. Ate Bea, sa wakas ay natapos na rin ang ating hirap, habang may sarili na akong kaligayahan. Sana rin ay maging masaya ka, Ate Bea. Ay, hindi naman ako nagmamadali. Oo nga pala. May kailangan ka bang tulong para sa kasal mo? Sabihin mo lang. Mukhang may isa nga akong hihilingin. Kahit na magaling na si Andrea, ngunit ang pagsusukat ng damit pangkasal ay nakakaubos pa rin ng lakas. Mukhang magkapareho kayo ng pangangatawan. Bakit hindi mo ako tulungang mag-asikaso? Aba, akala ko naman kung ano. Walang problema. Sige. Yung mga detalye, pag-usapan nating tatlong matatanda. Sige, sa loob na lang tayo mag-usap. Alam ko paano nagkatuluyan si Daddy at Mommy. Anong paraan? Sabihin mo na! Oo. Hindi ba si Mommy ang susukat ng damit pangkasal para kay Tita Andrea? Sabihin natin kay Daddy, magpapakasal na si Mommy kay Tito Christian para makita ni Daddy ang hitsura ni Mommy na naka-wedding gown ulit. Magandang ideya yan, subukan ko para sobrang kabahin si Daddy kay Mommy. Sige. Andrea, gusto mo ba ang damit na ito? Masyado bang maikli? May mga peklat pa ako sa katawan mula sa pag-opera ko? Kahit ano, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa paningin ko. Naku, kayong dalawa, nasa harap ng mga bata. Pwede bang magtimpi kayo? Walang hiya si Tito Christian. Dali, alamin nyo na. Nasaan na si Bea? Wow, ang ganda talaga ni Mommy. Para siyang diwata na bumaba sa mundo. Christian, anong sinabi mo sa akin noon? Sabi mo si Andrea lang ang mahal mo. Ngayon, dinala mo si Bea para mag-fit ng wedding gown. Anong ibig sabihin nito? Paulo, wala kaming relasyon ni Christian. Huwag kang mabaliw. Hindi ganyan ang akala mo. Anong ibig sabihin nito? Sir Santos, narito ka pala. Dito kung saan nagpa-fit ng damit pangkasal ang asawa ko. O baka naman, para manggulo ka. Bea, huwag kang magpakasal sa iba. Pwede bang pakasalan kita? Mahal talaga kita. Paulo, anong ibig mong sabihin? Akala ko hindi kita mahal. Pero ngayon, alam ko na. Hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang umibig sa'yo. Siguro noong iniligtas mo ako. O kaya noong iniligtas kita. Bea. Pakakasalan mo ba ako? Paulo, bigla kang sumulpot para kunin ang mga anak ko at bigla kang sumulpot para guluhin ang buhay ko. At ngayon, bigla kang sumulpot para pakasalan mo ako. At hindi pa ako sigurado. Sa tingin ko, hindi ka pa rin sigurado. Eddie, maghahanda na ako. Bibigyan kita ng pinakaromantikong kasal. Sige, hihintayin kita. Ipagbigay alam sa lahat. Magpo-propose ako kay Bea. Daddy, wag na kayong mag-abala. Kaya kong ipaalam sa buong mundo para sa'yo. Gabriel, anong ibig mong sabihin? Daddy, Mommy, sundan ninyo ako. Ipapakita ko sa inyo. Ayan. Kaya pala si Gabriel ay may nakatagong galing. Si Gabriel pala ay isang henyong hacker. Kayong tatlong mga mahal ay mga henyo sa kanya-kanyang larangan. Kaya, Panunuyo. Bakit? Ang tagal kong nagsikap. Malapit na akong papasok sa pamilyang Santos. Si Bea Reyes na munting kaibig-ibig ay biglang umuwi. Sinira ang bunga ng aking pagsisikap sa mga taon. Bea Reyes, babayaran mo ang dugong ito. Humanap ka ng isang taong walang awa. Sa pagkakataong ito, gusto kong mamatay siya. May iba ka pa bang sasabihin? Kung wala na, sunduin ko na si Bea. Kung may iba ka pang sasabihin, sabihin mo na ngayon.
Sir Santos, may huling bagay pa po. Yung laging misteryoso, ang malaking boss sa likod ng Santos Group. Mula nang matanggap namin ang imbitasyon, nag-reply na siya sa amin. Sabi niya, kapag magpo-propose kayo kay Binibining Reyes, siguradong dadalo siya ng personal para batiin kayo. Ang malaking boss na ito sa likod ng Santos Group, isang napaka-misteryosong tao, ay negosyo lang ang relasyon namin sa kanya. Ang tanging personal niyang tawag ay para pa kay Bea, noong nakabase siya sa Santos Group. Ang malaking boss na ito ay hindi kailanman nagpakita sa publiko. Sa pagkakataong ito, sinabi niyang magpapakita siya sa publiko. Kung talagang makakarating siya sa aktong pagpo-propose ninyo ni Binibining Reyes, magiging engrande talaga. Sino ba talaga ang taong ito? Bakit sa mga bagay ni Bea, sobrang interesado siya? Sige, tapos na ang show. Kailangan na kayong matulog. Siya, Bea, ikaw at ang malaking boss sa likod ng Santos Group, ano ba talaga ang relasyon ninyo? Talagang hindi ko alam. Talagang hindi mo alam? Bakit kanya tinutulungan? Bakit kanya pinayagang manatili sa Santos Group? Talagang hindi ko alam. Huwag kang magwala. Huwag kang magwala. Mamaya, dadaan dito ang mga bata para mag-CR. Dadaan sila dito. Nagseselos ako at mababaliw na talaga. Ayaw kong may ibang lalaki na titingin sa'yo. Makinig ka! Daddy, Mommy, paalam. Kita tayo mamaya. Paalam. Hindi pa tayo nakakapag-date ng maayos. Pumunta tayo sa parke. Meron doon sa unahan. Sumama ka sa amin. Kapag hindi ka sumunod, baka masaktan ka. Sino kayo? Anong gusto ninyo? Paulo, takbo ka. Huwag mo akong alalahanin. Huwag gumalaw. Umatras ka. Kung hindi ka susunod at gagalaw ka pa, puputulan ko ng leeg, maniwala ka. Hoy, pera ba ang gusto mo? Meron ako. Hindi ko gusto ang pera. Ngayon, lumingon ka. Itaas mo ang dalawang kamay mo. Dahan-dahang umatras. Kung may gagawin kang kalokohan, pagsisisihan mo, dali. Huwag mo siyang saktan. Paulo, Nasa kamay ko na ang tao. Dapat na ba tayong kumilos? Hintayin natin ang utos ni Binibini. Utos? Hindi ba sinabi ng nasa taas? Sige. Huwag kang magtanong ng hindi dapat. At tandaan mo, hindi dapat malaman ang pagkakakilanlan ni Binibini. Ingat ka. Ipapaalam ko sa'yo. Pagkatapos ng trabahong ito, kunin mo ang pera at umalis ka agad. Naiintindihan ko. Hindi ko talaga hahayaang maling kay Binibini. Kapag nagtagumpay tayo, malaking tagumpay iyon. Sige. Gising na kayo. Saklolo. May tao ba? Bea, Nandito ako! Nandito ako! Nandito ako! ayos lang ako. Natatakot lang ako na baka mamatay tayo rito. Ano bang kalokohan yan? Lalabas tayo ng sama-sama. Sa ganitong pagkakataon, naglalandian pa kayo rito. Pre, makinig ka sa akin. Kinidnap mo kami para sa pera. May pera ako. Kahit magkano, ibibigay ko sa'yo. Huwag kang gumawa ng kahit anong pakana. Kung hindi, huwag mong sisihin ang aking kalupitan. Hey! Bea, huwag kang matakot. Ayos lang ako. Natatakot lang ako na baka mamatay tayo dito. Anong kalokohan yan? Lalabas tayo ng magkasama. Tiyak na lalabas tayo ng magkasama. Kung sakaling may mangyaring masama, poprotektahan kita. Hindi kita pahahayaang masaktan. Huwag kang magsalita ng ganyang kalokohan. Kanina lang, binigyan mo ako ng pag-asa. Huwag mong sabihin ang ganyang sakripisyo na kalokohang iligtas mo ako. Siya, lalabas tayo ng magkasama. Mabubuhay tayo ng masaya bilang pamilyang anim. Pareho na kayong mamamatay. Naglalandian pa kayo. Alam ko, kinidnap mo kami dahil gusto mo ng pera. May pera ako. Sabihin mo kung magkano ang gusto mo. Ibibigay ko. Hempe, ang yabang mo. Pagbigyan mo ako. Malaki kang magsalita. Pagbigyan mo ako. Anong susunod na utos? Magkunwari kang humihingi ng pera para sa bulsa mo. Ang mahalaga ang gusto ng amo ay ang buhay ng babaeng iyon. Ano? Yung babae lang? Hindi ba mas mahal yung lalaki? Kung ano ang utos ng amo, gawin mo. Ngayon, huwag mong hayaang makaalis siyang buhay. Naiintindihan? 1 bilyon. Sapat ba ang 1 bilyon? Nahanap ko na ang bakas ni na Daddy at Mommy.
nasa isang abandonadong bodega sa labas ng bayan. Daddy at Mommy, bakit naman sila nasa abandonadong bodega? Halika, bitawan. Pakawalan mo lang ako. Dalhin mo siya doon. Sige. Pwede nang magpadala ng pera. At siya, pakawalan mo rin siya. Siya, kailangan siyang mamatay. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian, o imamatay siya at umalis ka. O pareho kayo mamatay ng sabay. Kung hindi mo siya pakakawalan, wala kayong makukuhang, kahit piso. Kung ganoon, pasensya na. Hindi maganda, hindi maganda. Nasa panganib sina Daddy at Mommy. Marco, Daniel, Sofia. Sabay tayong magligtas. Iligtas natin sina Daddy at Mommy. Sige, iligtas natin sina Daddy at Mommy. Tigil. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, papatayin ko siya. Napalibutan na kayo. Sumuko na kayo. Eh di sabay-sabay tayong mamatay. Itali mo muna ako. Kung itali mo ako, bibigyan kita ng pera. Ang amo ninyo sa likod, nahuli na namin. Kaya sumuko na kayo. Pakawalan ninyo na sila ngayon. May pag-asa ka pa. Isipin mo ang kawawang anak mong babae. Inimbestigahan na namin. Ang dahilan kung bakit ka nangahas ay dahil may anak ang babae na nangangailangan ng gamutan. Kung pakakawalan mo sina Daddy at Mommy, tutulong kami na gamutin siya. Tama. Gagawin ko ang lahat para gamutin siya. Ang video ninyo na sinasaktan si Marco, nakita na namin. Sumuko ka na. Imposible. Narinig mo na ba? Sumuko ka na. Kung pakakawalan mo kami ngayon, hindi pa huli. Makinig ka sa akin. Ayaw mo rin namang mamatay tayong lahat, di ba? Ayos ka lang? Daddy, Mommy! Walang sugat si Mommy. Natakot lang siya. Paolo, ikaw? Okay ka lang? Ayos lang ako. Teka, parang may baby sa tiyan ni Mommy. Ano? Sir Santos, sanay ka na sa mga malalaking eksena. Bakit sobrang kabado ka sa sarili mong proposal? Oo nga, ikaw, hindi ka ba kabado? Ayusin ang kurbata. Sir Santos, dumating na si Ginang Santos. Dali. Layas. Daddy, Tito Christian! Bakit kayo nandito, mga bata? Daddy, excited ka na bang makita si Mommy? Oo, tingnan mo ang mukha ni Daddy. Parang disappointed siya. Si Tito Christian din. Ikaw, bata ka. Nagbibiro ka kay Tito Christian. Ang saya mo naman. Oo nga pala. Ay, Daddy, narinig ko kay Tito Christian. Sa kasal mo, may malaking negosyante daw na darating, di ba? Opo, Sir Santos. Pupunta na ako sa pinto para salubungin siya. Hindi na. Daddy, congratulations sa kasal mo. Ah, ikaw pala, bata. Ikaw pala ang nasa likod nito. Kaya pala mali ang akala ko kay Mommy ng matagal. Daddy, ngayon alam niyo na ang mga kaya namin. Oo, alam na. Sir Santos, seryoso talaga ako ngayon. Nandyan na. Dali, dali! asawa ko, pagod ka na.